Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Kahapon, simulan natin tungkol sa eleksyon at saka yung kampanya. At alam niyo ang eleksyon natin mid-year election at ito ay binoboto natin yung mga mayor, yung governor, congressman at saka yung 12 na senators para mapalitan yung mga magta-graduate. Alam niyo yung national officials kagaya ng congressman at senador ay kailangan nila ng 3 buwan na pagkampanya at ito ay magsisimula po sa February of next year. Pero itong mga governor at saka mayor, nabigyan po sila ng 45 days para magkumpanya at ito po ay magsisimula sa gitna ng March. Pag-election period po, stricto po yung ating PNP at saka COMELEC at pinagbabawal po yung pagdadala ng baril at kung ano-ano man na mga nakakapatay ng tao. At ito po ay preventive measures para wala yung mga patayan ng mga kandidato. Mabuti ka ngayon dahil wala nang masyadong patayan. Pero ang grabe naman ngayon is yung siraan naman ng alam mo na, fake news sa mga social media platforms. Kaya mag-ingat po tayo. At pumunta tayo naman itong mga ugali ng ating mga botante pag dumadating ng kampanya. Alam niyo, number 1 yan, yung nasabi ko sa inyo kahapon na yung DNE ang madaling nabubuyo o madaling naliligawan para iboto yung isang kandidato dahil sa isang bagay. Isa, ang pinaka-importante, pera. Alam nyo, yung last election, pag binigyan ka na ng 500 pesos, wala na. Pumibigay ka na. Lalong-lalo na kung the whole family kayo na magbuboto, pa 500 kayo, dahil lang sa pera, ibuboto nyo yung kandidato na wala namang kalam-alam sa, alam nyo na, sa batas at saka hindi naman magsisilbi yan. Pagkatapos silang manalo, kadalasan naghihintay na lang sa next na election uli. Maraming mga ganyan po. So, ganun din po nangyayari sa mga akala nila makaka-engganyo sila ng mga bubuto sa kanila dahil sila po ay influencers at vloggers at content creators at saka sikat sila dahil artista sila. Ito po ay hindi po garantiya na kayo po nananalo dahil ang number 1 po ugali ng ating mga botante dito is maghanap sila ng pera. Okay. Pangalawa po na dahilan kung bakit tayo nabubuyo sa pagbubuto natin sa isang kandidato. Pangalawa po, ito po yung sinasabi nilang bandwagon. Kung yung kaibigan mo, ang gusto nilang iboto ay si ganito, madadala ka na rin dahil kaibigan mo kung minsan, kung ano yung usap-usapan sa media, sa radyo, kung anong nababasa sa periodiko at pinapaboran ng isang kandidato, ikaw ay na-influence na rin. So, lalong-lalo na sa isang grupo. Yung grupo, pag sinabing iboto natin sa ganito, dahil ikaw gusto mo itong grupo na ito, nadadala ka na sa ganitong kandidato para iboto mo. Hindi ka naman nagre-research at hindi mo naman nalalaman kung ano yung mga batas na ginawa niya, kung ano yung mga dahilan kung bakit siya tatakbo. Siyempre, palaging sinasabi, ako po ay maglilingkod sa mga karamihan ng tao. Pero alam niyo, pag naiboto na yan, makakalimutan na kayo. Sigurado ako niyan. So ito po yung mga masamang ugali ng ating mga botante. Buboto sila dahil sa pera. Pangalawa, buboto sila dahil sila ay nadadala sa agos ng mga gusto ng mga kaibigan, mga relatives, mga
alam nyo na, pamilya and so on. And of course, hindi natin masisisi yung mga ibang mga religious sect dyan na pag ganito ang ibubuto natin, lahat-lahat sila, yung mga members, ibubuto nila talagang meron silang listahan na dapat nilang iboto. So, ito po yung mga nakikita nating problema kung bakit hindi nag-i-improve ang ating political system dito sa bansa natin. Kasi meron pa rin tayo mga tao, mga kababayan natin na hindi well-educated pagdating sa eleksyon at pagdating sa politika. So, matagal po yan na proseso po at matagal na panahon para matuto ang ating mga kababayan kung paano bumoto. At siyempre, ang nakakalito pa is ang dami pong mga parties or party list. Siyempre, depende sa iyong trabaho, kung ikaw ay messenger at ikaw ay delivery boy, ikaw ay nagtatrabaho sa isang restaurant, ikaw ay security guard, ikaw ay, alam mo na, kung ano yun, depende sa trabaho mo, may party list na po. Depende po sa iyong trabaho. At siyempre, madadala ka na rin magboto dito sa mga grupo na ito. And only to find out na yung tatakbo pala, magre-represent sa inyo, ay ito yung mga mayayaman na wala namang alam sa inyong trabaho. So, ano po nangyayari ngayon sa ating bansa? So, unti-unti nating ilalabas yung mga dapat ninyong malaman para matuto kayo, para isa kayong matalinong mamboboto sa itong mga kandidato natin. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Alam nyo, mula nung Lunes, na-declare na wala na yung habagat. Yung habagat natin, ito yung southwest monsoon. Ibig sabihin, nanggagaling po sa ating mga neighboring countries like Indonesia, galing sa Sulu, galing po sa Malaysia, yung hangin papunta rito sa Pilipinas. Pero ngayon, simula nung Lunes, ito naman yung amihan na ngayon ang dumadating. Ito yung northeast monsoon. Ang ibig sabihin nito ay yung hangin na nagmumula galing sa China, Korea at saka Japan ay pumupunta na at nakakaabot na dito sa Pilipinas. So ano ang ibig sabihin yun? Mas malamig ngayon ang panahon dahil alam nyo yung mga countries sa ating ito sa northern portion natin ay talagang malamig at mas mataas sila sa atin mula sa equator. At ito po ay nagbibigay sa atin ng malamig na panahon. Kaya nga paggabi at saka umaga, nakasuot na ako ng jacket dito sa lugar ko dahil medyo mataas itong bundok na tinitirhan ko. At malamig po kahit na paggabi. At minsan nga pag natutulog ako, naka-jacket na ako. So anong ibig sabihin nito? Malapit na po ang Pasko dahil alam nyo naman, pag Pasko, malamig ang panahon at isa pa, mas mahaba na po yung gabi ngayon. Alas 5 pa lang madilim na. Pagkatapos, alas 6 ng umaga, madilim pa rin. Kaya nagkakaroon pa ng inequality yung haba ng gabi at saka araw. So ibig sabihin, mas mahaba ngayon ang gabi natin at malapit nang padating ang Disyembre. So, yun lang po ang ating balita ngayon at may kwento. At least nakaka-exercise na naman ang aking utak para magbigay sa inyo ng isang kwento. At kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na ito, mag-subscribe kayo. At kung meron kayong gustong i-discuss ko dito sa YouTube channel na ito, sumunod lang kayo sa comment at mag-research tayo para ibigay ko sa inyo itong mga sagot sa mga katanungan nyo sa comment section. So, yun lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Bye!